Don Gabriel, tanong ko, at tinulak ang pinto pabukas. Nakakasilaw pa ang liwanag sa labas, at dahil siguro sa matagal na pananatili rito sa loob, halos mabulag pa ako sa sinag ng pangtanghaling araw. Hindi sumagot si Don Gabriel, at noong napatingin ako sa nangyayari, nakita ko ang mga tauhan niya. Halos 6 sila, at nakatutok ang baril, sa kung sino man ang dumating. Natigilan ako, para akong nanigas sa kinatatayuan. Isang pamilyar na tindig ang nasa harapan, familiar clothes, and familiar scent, that I would never forget. From those pair of combat boots used for heavy trainings, umangat ang tingin ko sa lalaking dumating, na siya palang kausap ni Don Gabriel. Katulad noong nakita ko siya, he's wearing a leather jacket, pinalulooban ng itim din na t-shirt. His dark jeans complemented the dark, and intense look in his eyes. At hindi ko pwedeng makalimutan ang ayos na iyon. With all the messy yet attractive strands of his hair being caressed by the wind softly. Katulad ng mga tauhan ni Don Gabriel, nakatutok din ang baril nito sa kanila bilang ganti. No, he's exactly pointing the gun at Don Gabriel. Noong nagtama ang paningin namin, hindi gulat ang nakita ko sa mga mata ni Darius, ngunit sapat lang para matigilan. Umawang ng kaunti ang labi niya, na tila nakahinga ng maluwag, na parang ngayon lang siya nakahinga, sa hinaba-haba ng oras. His dark eyebrows slowly relaxed, ang tingin ay naiiwan sa akin. Hindi ko maiwasan na mapaawang ang labi, at tuluyang mahulog ang libro sa sahig. Am I too pregnant, now that everything slips on my hands? Tuldok. Darius, halos hindi makapaniwalang tawag ko. Darius stared at me, at kahit gusto ko munang questionin, kung totoo nga siya, nawalan na ako ng pakialam. Dahil kahit ano pa, hindi ako magdadalawang isip na lumapit sa kanya to hug him, to feel his warmth, and to feel his presence. Unti-unti ring binaba ang hawak na baril ni Darius. Darius, hindi ko na napigilan. Nawalan na ako ng paidalam kay Don Gabriel, at kahit sa mga tauhan. I rushed to him. Darius's eyes became more intense. At mukhang nasa gitna sila ng sobrang tensyon. Noong sa wakas ay humakbang ako, at halos patakbo na lumapit sa kanya, nawala na rin siya ng pakialam. He threw the gun away. Kinabig niya ako, kahit halos hindi pa nakakadikit sa kanya. Monica, he called me so softly. Hinapit niya ako ng mahigpit. Naramdaman ko agad ang kanyang kamay sa likod ko. He hugged me so closely, para kumpirmahin kung totoo nga ako, at kung buong-buo pa akong ibabalik ni Don Gabriel sa kanya. Darius, it's really you. Hindi ko na napigilan. Lahat ng kinubli kong emosyon, ay kumawala. Hindi ako makapaniwala, na niyayakap ko siya ngayon. Niyakap niya ako ng mahigpit, at kinulong sa kanyang dibdib. Saglit lang iyon, dahil hindi na kami nagpapigil. I kissed him so passionately. There you are, Monica. Sunod-sunod siyang nagmura, at marahas ding inangkin ang mga labi ko. Bakit ang tagal mong dumating? Bakit ngayon ka lang? I asked, still crying. Hinalikan ko siya lalo. No one could stop us. Even if they shoot at us right now. I'm sorry, Monica. Nandito na ako, saad ni Darius, at lalong hinawakan ang pisngi ko. I held on his hand on my cheek. Tinuyo niya ang luha ko. Hinawakan ko ang kamay niya, katulad ng paghawak ko sa tiwala, na hindi totoo ang sinasabi ni Kemi, na kaya ni Darius na wala ako. Because that would be so painfully unfair, dahil ako, hindi ko kaya. I feel like I'll go crazy. I miss you. I missed you so much. Darius, please, take me again. I want to be with you. Tumango siya, sinisigurado iyon. I'm gonna take you with me. Hinaplos ni Darius ang buhok ko, habang kinukulong pa rin ako sa kanyang dibdib. Baby, I'm really seeing you right now, right? Napapaos niyang tanong, at hinanap ang mga mata ko. Nagkatinginan kami. Magsasalita pa sana ako, ngunit mayroon ng tumikim. Nawala na sa isipan namin, kung sino ang narito. Napalingon ako kay Don Gabriel. Ang mga tauhan niya, ay nakababa na ang hawak na mga baril kanina. Don Gabriel lit up a cigarette. Pagtapos ay nakipagpalitan ng tingin kay Darius, na sila lamang ang nakakaintindi.
I need to be invited to the second wedding. Escudero. Tanging sabi niya, at minuwestro na ang daan sa mga tauhan. Hindi ko maiwasan na maluha, habang nakatingin kay Don Gabriel, nang mag-utos na siya, para sa pag-alis niya. Ang sabi niya kanina, ay may dinner mamaya. Ibig sabihin, buong araw kaming magkasama ni Darius dito. At bakit sila nagtutukan ng baril? Pero wala na iyon, sa gusto kong isipin. Ang mahalaga ay nandito si Darius. Hindi pa tuluyang nakaalis si Don Gabriel, binalik ko na ang atensyon kay Darius. He still looks the same dark eyebrows, same dark stares, with the same intensity, at pakiramdam ko, ay nagbalik sa akin ang kalahati ng pagkatao ko, just by seeing Darius again. Alam ko na kung saan ka nagmana bulong niya. His jaw clenched and he shook his head, na tila hindi pa sila tapos ni Don Gabriel sa pagtutuos. Your father loves to pull tricks. Too bad, I'm better, when it comes to tricking you. Ngumisi si Darius sa huling sinabi. I tricked you to marry me. Wala nang hihigit doon. Mayroon, sagot ni Darius. Magsasalita pa sana ako, ngunit napapikit na lang akong muli, nang kinulong ng mga labi niya, ang labi ko, na parang ganoon nga katagal kaming hindi nagkita. Unti-unti nang natuyo ang luha sa mga pisngi ko, pero ang paghikbi ay naroon pa rin. I tricked you into loving me, and never getting over me, Monica. And I'm glad you fell into it, he whispered, at muling inangkin ang mga labi ko. Tara sa loob, mag-uusap tayo. Tumango ako, at nagpatyanod kay Darius, sa loob ng bahay, without letting go of each other's lips. Paano ka nakarating dito? Pagtatanong ko. Ang dami ko pang ibang tanong, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Bukod doon, ang tanging mahalaga na lang din ngayon, ay narito si Darius. I tracked you. Mahirap lang mapasok itong teritoryo ni Don Gabriel, sagot ni Darius, at hinaplos ang kwintas na suot ko. Tumigil ako sa pagguhit ng mga bilog, sa kanyang kaliwang dibdib habang nakapatong ang ulo ko, sa kanang bahagi ng dibdib niya. His topless and his broad shoulders are exposed, niyayakap ako, at kinukulong sa kanya, habang nasa ibabaw kami ng kama. Napatingin ako sa kamay ni Darius, na may sugat. Nagsalubong ang mga kilay ko roon, at napaahon ako ng kaunti. Anong nangyari dito? Tanong ko, at kinuha ang kamay niya, para pagmasdan. Hinaplos ko ang ilang bakas ng sugat sa kanyang kamao. Usual niya, at nanatili ang tingin sakin, parang wala lang ang tinatanong ko. May ginawa ba ang tauhan ni Don Gabriel? Did they hurt you? Halos mapabango na ako, mula sa pagkakasandal sa kanyang dibdib. I checked if he's also hurt somewhere else. Ayos lang ako, Monica. They can't hurt me, sagot niya, at hinayla ulit ako pabagsak sa kanyang katawan. Pumait ang aking ekspresyon. Kakausapin ko si Don Gabriel mamaya. Ikaw dapat ang tanungin ko niyan. Ayos ka lang ba? Tanong ni Darius. Bumaba ang kamay niya sa aking tiyan, at hinaplos iyon. Nakita ko siyang sinandal ang likod ng ulo sa headboard ng kama, at huminga siya ng malalim, na parang ngayon lamang ulit nakahinga ng maluwag. Is my baby hurt? Umiling ako. Sinaktan ka ba ni Kemi? Tumingin ang tingin niya sa akin nang tinanong iyon. Nagtama ang paningin namin. Tahimik na lamang akong umiling. Ng mga tauhan ni Don Gabriel. Tell me the truth, Monica. Umiling akong muli. May nagbarang kung ano sa lalamunan ko. Nag-init na naman ang sulok ng mga mata ko. I can't deny how much I missed him. I'm sorry, Darius. Dapat sinabi ko sa iyo, na hinahanap ko si Don Gabriel. I'm sorry for keeping it from you. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Sabi ko, mahirap iwasan ito, Monica. But still, I failed to protect you. I should have done better. I'm sorry, bulong ni Darius, at hinaplos muli ang buhok ko, habang nakaakbay sa balikat ko. I should have told you earlier. Hindi ko dapat itinago sa'yo. Umahan ako ng kaunti, at lalong pinatong ang baba sa kanyang dibdib. Hinagilap ko ang mga mata niya. Kalmado na ako ngayon na nandito siya. Hindi ko matatanggi iyon. That you trained in military. Sambit ko. Tinitigan ako ni Darius. He didn't answer.
Ngumiti na lamang ako. Okay lang. Kung sinabi mo ay baka natakot ako sa'yo. Nakakatakot ka na kapag nakasakay sa ibabaw ng kabayo, o sa race car mo, lalo na siguro kung tumikim na lang ako. Baka manganak pa ako ng maaga, kung iisipin ko ang ginagawa niya sa trabaho na iyon. Mabuting huwag na lang. Darius bit his lip. Hindi niya maiwasang matawa. I'll leave El Amadeo Tequilian. Anong ibig mong sabihin, Darius? Don't tell me. Kakampi siya kay Don Gabriel. May pinag-usapan ba sila na kung ano, para payagan siya na pumunta rito? Is he going to drop the brotherhood? Hindi ko pa naisasatinig yun, umiling na si Darius. Pinadaanan ng kanyang hinlalaki ang lobby ko. Napapikit ako dahil doon. God knows how much I miss his touch, the feeling of his body against mine, at ang marinig ang tibok ng puso niya habang nakasandal ako sa kanyang dibdib. Hindi nabibili ng anumang bagay ang prinsipyo ko, Monica. So it's not what you're thinking. Nakahinga ako ng maluwag. Of course, I don't want him to choose a life like Don Gabriel's. He's a escudero, after all. Hindi niya kailangan na mamuhay ng ganoon, hindi siya ganoon. Kung ganoon ay ano, bakit mo iiwan ang El Amadeo? Is it because I found out? Darius smiled. Pinatong niya ang labi sa tuktok ng ulo ko. He sniffed on me, pinaglalaruan pa rin ang buhok ko. I don't know, Monica. Gusto kitang makasama. Mas marami pang oras na malayo ka sakin kaysa malapit. Ayaw ko ng ganito, Monica. Napalunok ako. Right, we're married, pero bilang lang halos ang mga panahon na magkasama kami. I want to prioritize you and our child. I want to spend more time with you, sabi ni Darius. Sa El Amadeo o kahit saan, napapabuntong hiningang dagdag ni Darius, iniisip ang lahat ng nawalang oras sa aming dalawa. Tumango ako, nagpalipat-lipat ang tingin sa kanyang mga mata, habang banayad ang kanyang tingin, at hinahaplos ang labi ko. Miss na kita. Huwag mo akong takutin ng ganoon, Monica. I swear you're gonna make a crazy husband out of me, he whispered. Magsasalita pa sana ako, ngunit napapikit na lang akong muli, nang kinulong ng mga labi niya ang labi ko. Damiin ang palad niya sa aking bewang, at giniya ako sa kanyang kondongan. I missed you, too, Darius. You can't imagine how I felt, baby. Dalawa kayong nawala sa akin, bulong ni Darius, at hinalikan akong muli. And like what we did earlier, we kissed passionately, making up for the lost time. And I missed him so much. Pagsapit ng dinner na sinabi ni Don Gabriel, nakaayos na ako. Ngayon ko lang ulit makakasabay si Darius sa hapag, after so many nights without him. Kaya naman sinikap ko na magayos kahit papaano. Mag-uusap lang kami, sabi ni Darius, noong sinabi ng maid na dumating na raw si Don Gabriel. Huminga ako ng malalim, at nilingon si Darius. Sinusuot niya ng maayos ang damit. Kakatapos lang naming maligo ng sabay, at ginabi na nga. Nakaupo ako sa tapat ng vanity table, nang pumihit ako para harapin siya. Hintayin mo ako, Darius. Sasama ako habang nag-uusap kayo. Sabi ko, ngumiti si Darius. Don't worry, we will not kill each other. Ngumuso ako, at tinapos na ang pagsusuklay ng buhok. Tumayo ako at lumapit sa kanya, habang inaayos niya ang kwelyo ng suot. Inabot ko iyon, at ako na ang gumawa. Inabala na lang ni Darius ang manggas na tinupi niya hanggang siko. Pero baka mag-away kayo. You pointed guns at each other, for Pete's sake, Darius. Paalala ko sa nangyari kaninang tanghali. Nag-alala ka sa kanya. Marahang tanong ni Darius, tinutukoy si Don Gabriel. Pakiramdam ko tuloy ay nagbalik ako bigla sa El Amadeo, dahil sa mga paganoon niya. Don't worry, baby, I'm not planning to die yet. At hindi kami nag-aaway. Ano iyong kanina? Tanong ko, hindi ba iyon pag-aaway? Darius smirked. Nagbabonding lang kami, Monica. Napahinga ako ng malalim. Hinalikan niya ang noo ko, at dinampot na ang suit. Come out when you're done. Mag-uusap lang kami, sabi ni Darius, at humalik din sa tiyan ko. Nagangat siya ng tingin sa akin, na sinasabing magtiwala lang ako sa kanya.
Hindi na rin ako nagpatagal pa. Noong matapos na sa sarili, ay lumabas na nga ako ng kwarto. Akala ko ay maabutin ko na sila sa sala, pero pagdating ko roon, mga pagkain lang ang nakahain. Mukhang sa opisina sila nag-uusap. Lalo tuloy akong napahinga ng malalim. Napatigil lamang ako, noong makita kong sinong nasa hapag, si Dario na nakatingin sakin. Hindi siya agad nagsalita. Hindi niya rin minuwestre ang upuan. Hinayaan niya lang ako. Saan ang opisina ni Don Gabriel? Pagtatanong ko, hanggang ngayon ay hindi ko naman alam ang pasikot-sikot nitong bahay. You don't interrupt the Don, when he's talking to someone, tanging sagot ni Dario. Hindi na ako kumontra. Hindi ko na rin pinatulan ang masungit na sagot nito. Naghatak na lang din muna ako ng upuan, at naupo roon. Nakakatakot din talaga itong si Dario. Kung hindi siya magsasalita ng Tagalog, hindi mo malalaman na marunong siya ng lengguwaheng iyon, at fluent pa. Really? Tanong ni Dario. Napatingin ako sa pagkain na inalok niya. Kumain ka muna kahit kaunti, habang nag-uusap pa sila. Hindi na. Maghihintay na lang din ako. Salamat. Namayani ang katahimikan, dahil din siguro kalahati sa atensyon ko ay nasa paligid, kung may maririnig akong pag-aaway, o kung anong hindi maganda. As if I'll be able to stop that in case. Ngayon pa lamang, mukhang hindi na magkakasundo sina Darius, at Don Gabriel. Darius isn't the one to please people after all. At mukhang ganoon din naman si Don Gabriel. Afraid they might kill each other. Medyo natatawang tanong ni Dario. Napabalik ang tingin ko sa kanya, mula sa mataas na hagdan. Huminga ako ng malalim, aminadong tumango. They pointed guns at each other, liar. Gumuhit ang ngiti sa lobby ni Dario. They did. Tumango ako. Pagtapos ay namayani ulit ang katahimikan. Naghanap na lang muna ako ng maiinom, sa halip na magsimulang kumain. Ilang sandali pa ang lumipas. Nag-usap na rin kami ni Dario, tungkol sa pagkain. Maybe to kill the awkwardness, dala na rin ng mga nangyari noong nakalipas na araw, at mga nasabi ko sa kanya dahil nadala ako ng emosyon. Ngumiti siya sa kalagitnaan ng pag-uusap namin. You look happy, bigla niyang puna, matapos ang ilang sandali. You are beautiful when you smile. Nag-angat ako ng tingin kay Dario, tinatanong kung ano ang kahulugan yon. Nagkibit balikat na lamang siya, at lumagok sa inumin. May dahilan ba para hindi? Sabay kaming natigilan. Napatingin na agad si Dario sa likuran ko, kaya naman napatingin din ako roon. Si Darius. Kabababa niya lamang sa mataas na hagdan, at mayroong tinago sa suit. Huli na bago ko iyon makita man lang, but I have a hunch that it was a gun. Bago ko pa mapuna iyon, nakalapit na si Darius. Humawak siya sa likod ng upuan ko, at pinatakan ng halik ang sentido ko, never minding the presence of Dario. Nakatingin na siya kay Dario, seryoso at nangangilates ang mga mata. Darius's usual intense presence can't even let Dario pass. Lalo pa yatang lumala ang tensyon. Darius Escudero, I'm Monica's husband. Pagtapos ay nag-abot ng kamay. Dario heaved a sigh. Binaba niya ang tinunggang wine glass, at tinanggap ang handshake. Kumusta? Tanong pa ni Darius. Napatingin ako sa kanya. Nagbago naman ang reaksyon ni Dario. Unti-unti itong natauhan na tila may napagtatanto. Napaayos ito ng upo, at tumikim. Hindi na sumagot si Dario. Darius just smirked, kahit malamig at seryoso ang tingin na pinukol. Anong nangyari? Nag-away ba kayo? Mahina kong tanong kay Darius, at pasimpleng tinitingnan kung may bagbog ba siya o ano. O baka naman ay si Don Gabriel ang nabugbog. Hindi nagtagal ay dumating na rin naman si Don Gabriel. May iba rin pala siyang inimbitahan para sa dinner na ito, mga tao na paniguradong pinagkakatiwalaan sa samahan nila. I realized that Darius is sitting among those men that are totally opposite of him. Don Gabriel, ayos lang po kayo. Hindi ko maiwasang magtanong. Sa buong sandali ng dinner, na magkatabi kami ni Darius, hindi may kakaila na inoobserbahan nga ni Don Gabriel ang relasyon namin ni Darius. Panay ang pagsisiyasat na tingin niya. Yes, hiha, I'm fine, sagot ni Don Gabriel. Likas yata sa kanya ang nakakatakot na dating, pero si Darius, parang walang kinakatakutan,
kaya siguro ilang beses na napapailing si Don Gabriel, na tila pinipigilan na map icon. Tumango na lamang ako kay Don Gabriel. What do you want? Really? Tanong ni Darius. Sinagot ko siya. Tumango rin ako. Habang nilalagyan ni Darius ng pagkain ang plato ko, pinagmamasdan pa rin kami ni Don Gabriel. I just sighed. Ngumiti ako sa kanya kahit alinlangan. Bukod sa mukhang walang magagawa si Don Gabriel, alam kong matatanggap niya rin ito. He has no choice, after all. Thank you, Don Gabriel. Sambit ko, noong natapos na ang dinner. Sa unang pagkakataon, nagbigay ako ng yakap sa kanya. Alam kong nagulat din si Don Gabriel doon. I've been so indifferent towards him, simula nang dumating ako rito. Hindi ko rin naman maipagkakaila, na bukod sa hindi niya ako pinayagan na umalis, at inilayo niya ako kay Darius, hindi naman ako natrato ng mali rito sa kanyang pamamahay. Good night, Don. Si Darius habang hawak ang bewang ko. Nagpaalam na rin ako kay Don Gabriel, na mukhang wala na talagang magawa, he just shrugged. His butler escorted him to his room. Good night, istrikto pa rin siya sa pagbati. Tumango na lamang din siya sa akin. Nagangat ako ng tingin kay Darius. Naabutan ko siya na kay Don Gabriel ang tingin, like they're actually enemies. Napatikhim na lamang si Dario. Aalis na rin ako, sabi niya at napatingin sakin. Señorita. Okay, Dario. Ingat, sabi ko. Nakauwi na rin ang mga bisita ni Don Gabriel kanina. Good night, Señorita. Pahabol pa ni Dario. Tiningnan niya ang katabi ko. Napaangat tuloy ang tingin ko kay Darius, na lalong sumeryoso ang tingin, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Good night, Dario, may diing sabi ni Darius. His brow shot up. Hinapit niya ako palapit. Dario just nodded again. Pagtapos ay wala nang tingin-tingin na umalis. Hindi na rin kami nagtagal pa sa main door. Umakyat na rin kami. Bukas ay aalis na kami rito. Makakabalik na ako sa Pilipinas. I'll be in El Amadeo again. Mabilis na akong nag-shower pagtapos ni Darius. Tahimik na rin ang buong bahay, at siguradong nagsisimula ng magpahinga ang lahat. Darius. Tawag ko, noong hindi siya naabutan sa kama o sa couch. Dahil dim lang ang ilaw sa kwartong ito, pumapasok ang liwanag mula sa balcony. Liwanag mula sa malaking buwan sa labas, at sa mga lampposts. Gumalaw ang kurtina roon ng hamangin, I walked towards the balcony. Hinawi ko ang kurtina roon, at nakita nga si Darius. Nakatalikod siya sa gawi ko, at nakatukod ang mga braso sa railings. Bumungad sa akin ang malapad niyang likod, at mga balikat, dahil walang suot pang itaas. Kahit ang guhit sa kanyang likod, hindi ko akalain na makakapagpapula sa mukha ko. His back is very muscled. Saglit lang kaming hindi nagkita, pero pakiramdam ko, ay nanibago na naman ako sa kanya. Noong tumungga siya sa hawak na rock glass, gumalaw rin ang muscles niya sa balikat. I can't help but smirk. Hindi na ako nagsalita o tumawag sa kanya. Dumiretso na ako sa kanyang likuran, at niyakap siya. Pinaikot ko ang mga kamay sa kanyang bewang. Naramdaman kong natigilan si Darius. He froze a bit. Don. Tanong niya kaya tumango ako. Saglit akong bumitaw, nang pumihit siya paarap. Bakit uminom ka? Are you upset? Tanong ko agad at niyakap ang mga siko. Ang lamig pala rito sa labas. Paano ko kaya nakaya ang lamig na iyan na wala siya? Darius chuckled a bit. No, baby. I'm just thinking. Anong iniisip mo? Kung ilang gabi akong natulog nang wala ka sa tabi ko. He smirked. Nanliit ang mga mata ko, at hindi ko maiwasang mapangiti. Binilang mo? Tanong ko at ngumisi. You're lying, Darius. I'm not, usual niya. Nagtama ang paningin namin, at iisa lang talaga ang laman yun, we both can't contain the overflowing emotions right now. Really? Tanong ko. Tumango si Darius, at tuluyan akong nasandal sa pader, noong makapasok kami sa loob ng kwarto. Nilapag niya na sa kung saan ang rock glass. Napakagat ako sa aking lobby, nang bumaba ang lobby niya sa leeg ko, at binaba ang manggas ng nightrobe. Napahinga agad ako roon ng malalim, at napatingin sa mga mata niya. We had make love earlier, pero pakiramdam ko ngayon na gabi na,
at nasa iisang kama kaming muli, bagong pakiramdam na naman ito. Kinuha niya ang kamay ko, at pinagsalikop sa kanya, diniin iyon sa pader. He kissed my earlobe again, pababa sa leeg ko, at balikat, na lalong naghahatid ng kuryente sa buong katawan ko. 2 weeks, saad ni Darius. Tuluyang bumagsak ang roba na suot ko sa sahig, at dahil wala naman akong suot na kahit ano sa ilalim nito, I ended up naked. With the cute little bump on my tummy. Napangisi si Darius. Binuhat niya ako at sinandal sa pader. 2 days, sambit niyang muli, nangunot ang noo ko, at nagsalubong ang mga kilay, ngunit sa huli, ay hindi ko maiwasang kagati na lang ang labi ko, at tuluyan akong inangkin ni Darius, na tila hindi naalis ang pagkami sa akin. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.